Good evening po sa lahat at welcome po sa ating midweek service. Okay, kung naririyan po kayo at nakakapanood ay maaari po kayong mag-message na. So we know na naabot kayo ng ating signal ngayong gabi na ito. Praise the Lord. Salamat Panginoon at maganda ang reception. Okay? So, okay. So, good evening po sa mga nakakapanood na, no? Okay. So, magandang gabi sa inyong lahat. Salamat sa pagsama at nawa ay pagpalain kayo ng Panginoon sa gabi ito. So, si Ate Isabel ay nanonood. Praise God. Ate Maymay. At meron po ba tayong sound, no? Naririnig niyo po ba yung sound? Nawa ay nawa ay naririnig niyo po, no? Praise God. Gandang gabi po. Nawa ay nasa mabuti kayong kalalagayan dyan sa probinsya, no? Kung naririnig niyo po yung ating ano ay yan, paki-comment lang. So maraming salamat sa Panginoon. Magandang gabi po, Ate Princess, Ate Ella. Ella. Okay. So good evening po. Tayo po ay nasa midweek service ng Filipino Ministry at kung kayo po ay may mga prayer requests, maaari nyo pong ipaabot, no? Maaari ninyong ilagay sa comment section at maging mga hindi lamang mga prayer items kundi maging praise items, no? Either praise item o prayer item maaari po nating ibahagi. Ngayon, kung yan po ay medyo sensitibong prayer request, maaari nyo namang i-PM sa akin. So, good evening po sa inyong lahat. Okay, siguro tayo po ay manalangin, no? Sa ating pag-uumpisa. Panginoon, sa iyo po kami ay lumalapit at humihiling ng gabay ninyo at patuloy na dinadalangin na pagharian niyo po kami, ang kalooban niyo ang mangyari at maghari, patatagin ninyo ang pananalig at pananampalataya ng bawat isa, at kayo, Panginoon, ang mangusap. Katagpuin niyo po ang bawat panalangin, ang bawat inuusal, at maging ang mga desire ng bawat isa. Sa iyo po pinagkakatiwala namin ang gabing ito, ang oras na ito. At nawa kayo po ay malugod. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. So, good evening po mga kapatid. Minsan pa, no? Salamat sa Diyos at tayo po ay napagsama at tayo po ay nasa series ng Book of Genesis. At sa Book of Genesis,
marami tayong mauunawaan upang mas lumalim tayo sa pananalig, pananampalataya, at the same time, yung mapokus talaga tayo sa salita ng Diyos. Okay. So, good evening po, Ate Lori, Ate Reza, Ate Andrea, Ate May, nariyan na. Siguro, nakapanalangin naman tayo at maaari na siguro tayong dumako sa awitin. Atin pong sundan ang awitin na ito na alam ko naman po ay pamilyar na sa bawat isa sa atin. Ito po ay kailan pa, no? Pinamagatang kailan pa. Ito po ay mula sa Papuri Singers. Sabayan po natin ang kailan pa. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanggihan? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. Unang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanggihan? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. Kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan pa? Ayan. Kailan nga ba? No? Kailan nga ba maglilingkod sa Diyos? Yan po ay napakainam na awitin at nagpapakita sa atin na kailangan maging sigurado tayo na habang tayo ay naririto sa lupa ay alam natin sino ang pinaglilingkuran natin. No? At nawa tayo po ay maging tagapaglingkod ng Panginoon na matapat. No?
So magandang gabi po, magandang gabi Ate Pemalex, Ate Ruby Jane, Ate Bing, Ate Salve, Ate Lori. Salamat sa pagsama at tayo po ay dadako na sa salita ng Diyos. Kung kayo po ay may mga praise items, no, yung mga gustong ipagpasalamat sa Diyos, pwede nyo ilagay sa ating comment section. At ganun din naman, kung kayo ay may mga prayer items ay maaari nyo ring ilagay. Sige po, tayo po ay dadako na sa salita ng Diyos. At minsan pa, welcome po sa midweek service ng Filipino Ministry. So, sa panahon na ito, tayo po ay nasa series ng Book of Genesis. No po? At tayo po ay nasa pangalawang yugto ng pag-aaral sa Book of Genesis at tayo po ay tatalakayin po natin yung God's order in creation. At ito po ay tahasang pagsasabi na intentional ang paglikha ng Diyos sa atin at sa kanyang mga nilikha. Hindi po ito bunga ng isang pangyayari na may sumabog at lahat ay nalikha o nagawa. No? Ito po ay isang pagsasabi na ang Diyos ang lumikha. Okay. So God's order in creation. Now, God's order in creation. No? At ito po ay nagpapakilala kung sino po ang Diyos natin. Sa panahon na ito, atin pong aalalahanin that God is a God of order, He is a God of purpose, and He is a God of provision. No? At ito po ay mismo makikita ho natin doon sa account ng creation sa aklat ng Genesis. Sabi roon, in the beginning, God created the heavens and the earth. Before the mountains were born, or you brought forth the earth and the world. From everlasting to everlasting, you are God. Ang Diyos po, from everlasting to everlasting, no? From eternity to eternity, He is God. Hindi ho sa naputol lang eternity, pero tayo kasing mga tao, wala tayo sa eternity. No? Wala tayo sa eternity. Ang Diyos nasa eternity. So tayo, mga tao, pwede tayong tumingin doon sa eternal past, no? Yung bago likhain ang San Sinuko, at pwede tayong tumingin din doon sa eternal future, no? Dahil tayo po ay time-bounded. Pero ang Diyos ay eternal. Creation reminds us that our lives are not random. They are designed by a purposeful creator. Kaya lagi nating sinasabi, hindi ho tayo aksidente. No? Pinagplanuhan tayo ng Diyos, dinisenyo tayo ng Panginoon, mula pa doon sa sinapupunan ng ating ina, ay naroon na yung kamay ng Panginoon na kumikilos sa atin. Okay. So, yan. God is a God of order. He is a God of purpose and God of provision. So, yan ang titingnan natin sa the days of creation. Na? The days of creation. Siguro ang iba dito ay talagang kabisado na ito. Kung kayo po ay lumaki sa Sunday school, no? At maaaring sabihin niyo, napaka-basic naman yan. At minsan, yung basic po ay basehan natin ng pagkakilala sa Diyos. Yung maaring sinasabi nating basic ay maaari nating maging foundational. Yan. Days of creation. From Genesis chapter 1 verse 3
2, chapter 2, verse 3. Okay. Anong una? Day 1, light. Light. At sabi doon, let there be light. So, una ay liwanag o kaliwanagan. No? So, dito po, God separates light from darkness. No? Yung paghihiwalay. And God said, let there be light. And there was light. God saw that the light was good, and He separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness He called night. And there was evening, and there was morning, the first day. No? So just as God brought light into the world, He brings light into our hearts through Christ. Na kung papaano ang Diyos ay nagbigay ng kaliwanagan sa mundong madilim, tayo naman ay nagkaroon ng kaliwanagan mula sa ating puso sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So day one, light. No? Let there be light. God is the one who could separate us from darkness at turn us into the kingdom of light. Di ba? Tayo po ay nawala mula sa kingdom of darkness at nalipat sa kingdom of light. At yun din po ay pinapakita doon sa day 1 ng creation. Let there be light. God separates lights from darkness. Day 2, sky o yung firmament. No? Yung firmament, makikita ho natin yan, ay kasama ho yan sa pagkilos ng Lord. God separates waters above and below, creating the sky. Okay? At yan din naman ay natutunan natin, no? Na merong tubig sa taas at merong tubig sa ibaba. And God said, let there be an expanse between the waters to separate water from water. So God made the expanse and separated the water under the expanse from the water above it. And it was so. God called the expanse sky, and there was evening and there was morning, the second day. So dito po makikita ho natin that na part doon sa creation, part doon sa pagbibigay ng order. God set boundaries for creation. Okay? At ito po talaga, no? Alam niyo po yung boundaries, gift yan ng God eh. Gift ng God yung boundaries. No, minsan ayaw, may mga tao na kailangan wala tayong boundaries, lahat ng gano'n. Pero gift yung boundaries, no? Sa mga taong pagod na, napapagal, nanghina, no? Come to Jesus and He will provide boundaries na kung saan ikaw yung makakapagpahinga, ano? So, napaka-importante yung boundaries. No? Kahit sa relationship, di ba? Kahit sa work, no? Hindi ka naman po pwedeng 24 hours, 24/7 nag-work ng tuloy-tuloy, no? Walang kapahingahan, no? No, hindi po pwede yun. Kahit sa atin, actually, tayo, bilang tao, meron tayong personal na ano eh, na boundary, no? Sa ating paligid, sa ating pagkatao, no? Hindi lahat ay pupwedeng humawak sa anumang parte ng katawan natin, no? Yung boundaries po. At sa mga OFW, napaka-importante na maunawaan natin na meron tayong boundaries. Okay? Ang dami yan. Ang una ay boundary ng time, di ba? So, boundary ng time, anong ibig sabihin yon? Ah, meron tayong mga cycle ng tinatawag na contract, no? 3 years, 3 years, 3 years. Pagka hindi ka aware sa boundary, baka akala mo ay nandito na ako sa Taiwan, mamumuhay ako ng gusto ko, and then somehow nakalimutan mo yung purpose mo. Pag nakalimutan mo yung purpose mo, mawawala ka doon sa boundaries mo, and then maaring
mapasama, 'no? Ah, ano pa yung boundary? Alam niyo yung pagkakaroon ng budget, 'no, yung budgeting is setting boundaries. Yan, 'di ba? Pagkakaroon ng budget is setting boundaries. God is God of order, 'di ba? Ano pa? Yung sa pagkanta, 'di ba? May boundary 'yon, 'di ba? Ano 'yon? O kailangan may ending, 'no? Oh, 'di ba? May intro tapos may pagtatapos, 'di ba? Yung worship service sa Sunday, 'di ba? Or ano, paano kung wala tayong boundaries ng time, no? Maaaring magkaroon ng chaos. Okay? Dahil ang iba ay dapat nang umuwi, pero yung iba ay gusto pa rin. And then, having no boundaries can create chaos. So, God set boundaries for creation. In our lives, His Word set boundaries for our good. No, yung mga sinasabi ng Panginoon, wag. Yeah, yung boundaries yun, di ba? Ah, at napakarami yun. Okay. So, day 2. Okay, God separates water above and below, creating the sky. Diba? May water below, may water sa above, and somehow we benefit doon. Okay. Ano pa yung makikita ho natin? Day 3, no? Day 3, land and vegetation. Dry ground appears, plant and trees grow. Okay? So, and God said, let the water under the sky be gathered to one place, and let dry ground appear. And it was so. God created the dry ground, land, and the gathered waters he called seas. And God saw that it was good. Then God said, let the land produce vegetation, seed-bearing plants and trees on the land that bear fruit with seed in it according to their various kinds. And it was so. The land produced vegetation, plant bearing seed according to their kinds, and trees bearing fruit with seed in it according to their kinds. And God saw that it was good. And there was evening and there was morning, the third day. Now, so the third day na. So dito, makikita naman natin, God provides. No? God provides sustenance. Just as He gave food through creation, He provides spiritual nourishment through His Word. No? Yung Bible, tayo naman po ay nanonourish. No? Nawa ito, makita ko natin, maaaring sabihin na, naku, napaka-elementary naman yan. Alam na alam ko yung creation story. Pero yung implication po noon, no? Yung order of creation, nagpapakita yon na ang Diyos natin ay Diyos ng order. No? Tapos yung very purposeful siya. No, hindi bago siya lumikha ng mga halamanan, ay inayos niya muna yung katubigan at kalupaan, no? Napakaimportante 'yon, no? Kahit sa simpleng construction ng bahay, no? Merong mga unang bagay na dapat kang gawin. Hindi mo unang gagawin ang bubong, 'di ba? So, marahil ang iba ay lilinisin yung kalupaan, no? Magsusukat, maglalagay ng barterboard, titingnan kung saan ilalagay yung mga poste, mga pundasyon, 'di ba? So, may order, napaka-importante 'yan. Kasi pag hindi, masisira yung o maaring maging pangit yung kalalabasan o maging masira o masasayang yung mga materyales. No? God is God of order and God is God of provision. Okay? So, nag-provide ang Lord ng lupang matatamnan, lupa na kung saan lalago. Alam niyo ho ba na tayo po, kahit ho tayo ah, ay naririto sa Taiwan, naniniwala tayo na ito po ay
ito po ay isang kalooban ng Diyos. Kung saan tayo inilalagay ng Diyos, yan po ay kalooban niya. Yun po yung sinasabi doon sa Acts, in Him we live and move and have our being. He set the boundaries, He set yung mga at doon kung saan tayo inilagay niya para tayong mga halaman na magbo-bloom. Okay? Ayan. At bilang mga Kristiyano naman at mananampalataya, tayo naman ay nanonourish ng kanyang salita. Katulad ng ginagawa natin ngayon. Okay, so day 4, no? Sun, moon, and stars. Light in the sky govern day and night, mark seasons. Yan, napaka-importante ng season, no? Katulad nga natin ngayon dito, medyo malamig ang season. Nung iba, nung panahon ng summer, nagtatanong, kailan ba ang winter? Ngayon naman, marami siguro dahil sa lamig, ang nagtatanong, kailan ba ang summer? Okay? So, tingnan ho natin, no? Yung seasons. Sabi doon sa verse 14, and God said, let there be lights in the expanse of the sky to separate the day from the night, and let them serve as sign to mark seasons, days, and years. And let them be lights in the expanse of the sky to give light on the earth. And it was so. God made two great lights, the greater light to govern the day and the lesser light to govern the night. He also made the stars. God set them in the expanse of the sky to give light on the earth, to govern the day and the night, and to separate light from darkness. And God saw that it was good. And there was evening and there was morning, the fourth day. So dito ho makikita natin that God gives rhythm and order. Yan, no? May rhythm, may order. Okay. No? Bagamat ang iba ngayon nagtataka, ano ba tayo ngayon, no? Tayo ba, kasi kaninang umaga ay winter, nung tanghali ay naging summer, no? Pero hindi naman nagkalayo. May lamig pa rin. Okay? So, yung rhythm, napaka-importante. Alam niyo ho, pagka inaral ho natin, no? Mas maraming bansa doon sa mga nasa northern at southern, no? Yung mga bansa na kung saan nagkakaroon ng four season, sila ay nagiging mas productive. Okay? Parang baligtad. Di ba dapat yung mga nasa tropical countries, tropical ang mas productive dahil walang iniindang winter. Okay, di ba? Pilipinas, walang winter. So, dalawa lang tayo. Mainit at maulan. Ganun lang tayo. Pero tingnan ho natin, no? Mostly ng mga bansang nagsiunlad kahit sa agrikultura ay naroon sa lugar na ang season ay four season. Yung merong winter. Okay? At marami siguro ang mga kapatid natin na naririyan, nanonood, gusto yung kimchi, no? Pero bakit ba nabuo yun? Hindi ba dahil sa kailangan nilang mag-imbak, di ba? So, ganoon. Kahit yung pagproseso ng mga karne, di ba? Nagkaroon ng yung mga sausages, yan. Sa Pilipinas, though meron tayong tinatawag na longganisa, hindi ganoong kalaki ang demand. Bakit po? Kasi anytime
Maaring may produkto na ganoon. Pero sila doon sa mga nasa norte at yung nandoon sa south talaga, kailangan nilang maghanda bago lumamig, no? Kaya makikita ho natin yung rhythm nila. Kahit dito sa Taiwan, di ba? Makikita natin, no? Yung may epekto. Yun. At ganun din sa ating pangangatawan, no? Yung pagkakilala na may mga season. Ito po ay nagpapakita na ang Diyos ang nagbibigay ng rhythm, nagbibigay ng order, no? At masasabi natin that our times are in His hand. Yung mga panahon natin, yung oras natin, yung buhay natin. Okay, tuloy po tayo. Day 5. Sea creatures and birds. Sea creatures and birds. Okay. Fish fill the seas, bird fill the skies. Sabi ron sa verse 20, and God said, let the water teem with living creatures, and let birds fly above the earth across the expanse of the sky. Verse 21, so God created the great creatures of the sea and every living and moving thing with which the water teems according to their kinds, and every winged bird according to its kind. And God saw that it was good. God blessed them and said, be fruitful and increase in number, and fill the water in the seas, and let the birds increase on the earth. And there was evening, and there was morning, the fifth day. God delights in diversity. Diba? He fills creation with life, reminding us of His creativity and care. God is so creative. Napaka-creative ng Lord. Na napakaraming kulay na tayo nakikita. Yung nasa background ko, ang daming ilaw. Oh. Yan ay gawa ng tao, di ba? Pero yung sky na yon, ganda. No? So, ang Panginoon ay talagang Diyos na creative, no? God delights in diversity. Tayo ngang mga Pinoy, diverse na diverse tayo di ba? Lalo na pag atin pang ah, pinag-aralan yung kabuuan, no? Ng mga tao, dami ng lahi, dami ng pananalita. At dito sabi rito, He fills creation with life, reminding us of His creativity and care. God is creative and God is caring. God is creative, God is caring. At dito napaka-importante na uunawain natin na ang Diyos, hindi mo makakahon, hindi natin maikakahon ng Diyos. No? At sa bawat isa sa atin, tayo po hindi magkakamukha kahit nga ang mga kambal, no? Kahit na sabihing identical twins, meron pa ring pagkakaiba, no? At let us embrace yung pagkakaiba-iba na yon, no? Huwag ho tayong mamatay ng copycat. We are born original. Yan. Okay? Sabihin ho natin, I am born original. Orig ako. Na I will not die a copycat. No, hindi ako lang susunod o kokopyahin ko ang iba dahil ako ay nilikha ng Diyos na manlilikha na very creative at ako ay unique. Yan, dapat napaka-important. Dapat yan, alam na ano natin yan, pinanghahawakan mga kapatid para hindi tayo agos ng crowd, maiagos sa kung saan yung crowd, no? Alam mo kung sino ka, alam mo yung uniqueness mo. Yan. Okay? So, day 6. Malapit na tayong matapos. Animals created.
Animals were created. And God said, let the land produce living creatures according to their kind, livestock, creatures that move along the ground, and wild animals, each according to its kind. And it was so. God made the wild animals according to their kinds, the livestock according to their kinds, and all the creatures that move along the ground according to their kinds. And God saw that it was good. Okay? Yung ginawa ng ating mabuting Diyos ay mabuti. So land animals in the biblical creation story were intentionally made to fill the earth, each according to their kinds, and declared good by God. Sinabi ng Diyos, oh, napakabuti niya. No? Pero hindi pa ho natapos doon. No? Doon sa day 6, may nangyari. Humanity made in God's image. Nilikha tayo sa wangis ng Diyos. Imago Dei. Then God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. So, mga kapatid, tayo po yung bubong, pinakahuling ginawa. Humanity is the crown of creation. We are made in His image, and we are called to stewardship and relationship. Sabi ron, stewardship, let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock. No? Yung rule dyan, maaring gamitin ay manage, maaring gamitin ay take, let them have dominion. No? Ang, ang kahulugan niyan ay pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos na kasama niya sa pag-aayos. At mga katiwala niya sa kanyang nilikha. And then, male and female, no? Merong relasyon. Okay, sige po. So, day 6, God purpose in creating human. Tingnan ho natin. Ano ba yung purpose ng Lord? Sabi rin, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air and every living creature that moves on the ground. Then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. Okay. And to all the beasts of the earth, and all the birds of the air, and all the creatures that move on the ground, everything that has the breath of life in it, I give every green plant for food. And it was so. God saw all that He made, and it was very good. And there was evening, and there was morning on the sixth day. Yan. Huh? So, pagkatapos niyon, okay, okay, and then God rests. Okay, God rest, bless, and sanctifies the seventh day. Sabi rito na sa Genesis 2, thus the heavens and the earth were completed and all their vast array. By the seventh day, God had finished the work He had been doing, so on the seventh day He rested from all His work. And God blessed the seventh day and made it holy, because on it He rested from all the work of creating that He had done. This is the account of the heavens and the earth when they were created. So mga kapatid, rest is holy. Yan.
Yung pagpapahinga ay banal yan. Sabbath reminds us to pause, to worship, and to trust God's provision. Okay? At gaya nga ng sabi ng salita ng Diyos, no? My God shall supply all your needs according to His riches and glory. Okay, minsan, akala natin, my job shall supply all my needs. Minsan, ang akala natin, my business shall supply all my needs. But the truth is, our God supplies all our needs. Yan. Kaya, nararapat lang na magkaroon tayo ng pagpapahinga. Mag-pause, mag-worship, no? At iyon ay pagsasabi na, Panginoon, ako'y nagtitiwala sa iyo. So, dito po yung structure ng creation. So, days 1 to 3, God formed space. Okay? Day 4 to 6, God fills the space. Okay? So, pinuno ng, di ba, ang Panginoon, day 1 to 3, spaces muna. Day 4 to 6, God fills spaces. Paano ba yan? Di ba? Ang pinakaano dyan ay lumikha muna ang Panginoon ng mga tirahan bago mga titira. Yan. Paano natin i-apply yan? Maganda na magkaroon ka muna ng kapasidad na may matitirhan yung bubuin mong mga titira. Okay? Napaka-importante yan, ha? Sa ating mga Pilipino. Lahat po tayo natututo rito. Okay? Kasi God is a God of order. God is a God of provision. Okay? So, inayos niya muna yung mga provision. Yung, di ba? Yung, tapos, yung doon sa filling ng space, inayos din niya yung mga provision niya na kakainin ng hayop. Okay? So, yan. Yung days 1 to 3, yung mga lugar at tataniman. At yung tubig, no? Yan. Days 4 to 6, ayan na, yung mga hayop, mga halaman, hayop, no? Mga iba't ibang hayop at tao na. Okay? Day 7, God rests. So God's orders show His wisdom. He forms, He fills, and He completes, just as He does in our lives. Yeah. Ganon din ang Diyos. Inaayos niya muna tayo, no? Nire-renew niya tayo. Alam niyo po yung repentance. Repentance, maaari natin sabihin to na i-unload natin yung mga dati natin and then hayaan natin ma-refill naman ng mga bagay na sa Diyos. Kaya yung sinasabing isuko mo ang lahat, i-unload mo yon, no? I-unload mo, tatanggalin mo. Bakit? Upang mapuno ka, malagyan ka at mapuno ng mga bagay na mula sa Diyos. Now, always remember yung bagay na mula sa Diyos na ay perfect and good. Good and perfect gifts comes from God. Yan. Kaya hindi ho tayo magsasabi na, naku, tinatanggalan ako ng Panginoon dahil may ayaw. Ayaw niyang mangyari yun sa akin o makuha ko yun o magkaroon ako niyan. Pinapasuko niya lahat para mapuno tayo ng mga bagay na mula sa Kanya. So, yung space muna, pagka naayos yung space, He will fill that space. Ganon din, di ba? Nilinis niya tayo, pinatawad, nilinis, and then He fills us with His Holy Spirit. He fills us with ability na magkapaglingkod. No? He fills us with skills. Okay? So, yan. So, may structure ang creation. No? Okay? So paano natin ma-apply ito? No?
Gratitude, yan, napakaimportante ng gratitude, pagpapasalamat. Thank God for His creation and provision. Thanking God na nang ginawa niya ito, may order, no? Hindi bara-bara. Okay? Creation and provision. Thank God for His creation. Thank God for His provision. Pangalawa ay stewardship. Tayo po ay pinagkatiwalaan, bawat mananampalataya, no? Maging steward po tayo. Care for the earth and its resources. Kaano man kalaki yung resources na pinagkatiwala sa iyo ng Lord, kung mapagkakatiwalaan ka ng maliit, mapagkakatiwalaan ka ng malaki, no? Ah, iba't iba yan, no? Maaaring merong iba sa inyo ay pagkakatiwalaan ng mga lupain, and then care for that. No, maaaring ang iba sa inyo ay pagkakatiwalaan ng negosyo, then care for that. No? Sa ministry, stewardship pa rin yun. You care for that. No? Yung mga resources na pinagkatiwala sa atin. And then, pa, try to imagine, no? What if lahat ng tao, o lahat ng Pinoy, di ba? Ah, merong pagki-care sa creation, no? Paano kaya mangyayari? Siguro walang tapon ng tapon ng basura na magpupuno, no? At baka mas maganda siguro yung kalalagayan ng ating mga parks, no? Dito yung mga parks sa Taiwan, di ba? Inaalagaan nila. Kaya tapos kahit anong oras alanganing oras pwede kang mag-stay kasi may ilaw, alam mong may presence may yung mga CCTV ay talagang may nagbabantay na caring, stewardship. Napaka-importante yan. Pangatlo is identity. Yan. At tayo bilang mga tao ay image bearers of God. We are created after God's own image. Yan. Kaano ka-importante yon? So, bawat isa sa atin, no? Bawat isa sa atin, nawa makita natin na bawat isang tao ay nilikha ayon sa imahe ng Panginoon. So kung yan ay nilikha ayon sa imahe ng Panginoon, ah, gagawan mo kaya ng masama? Sasaktan mo kaya? Mamaliitin? So ang bunga niyan kasi ay pagkaalam natin yung identity natin, hindi ka magkakaroon ng tinatawag na pagmamaliit sa sarili. Hindi mo, walang dahilan para i-compare natin yung kung ano-ano. Kasi ikaw mismo ay nilikha ayon sa bangis ng Diyos. And then, hindi ka kulang sa kakayanan. Ang Diyos natin ay creative, di ba? Maring wala kang talento sa pag-awit, but that doesn't mean na wala ka ng talento. Meron kang talento na ibinigay sa iyo. Meron kang kakayanan, meron kang gifts, na at you carry the image ng God. At tawa sa atin, no, sa ating pamumuhay, hindi man tayo perpekto talaga. Pero tayo po ay binabago ng Diyos ayon sa wangis ni Kristo Jesus. We are image bearers of God. Panghuli, rest. Ayan, rest. Apply natin yung rest. Practice Sabbath. Rest in God's presence. Okay, maraming ano yan, no? Ah, wag ho nating no, kung ikaw ay may kakayanang, no, meron kang option. Yung iba kasi walang option lumabas di ba? Walang option na makadalo ng gawain every Sunday dahil sa nature ng work niya dito sa Taiwan. Pero kung ikaw ay may option,
Puwede kang mamili, piliin mo lagi ang Diyos. Piliin mo lagi ang Panginoon. Yung rest ay napakaimportante. Kahit siguro 'pag kung meron ditong pastor na nanonood 'no, ah, usually ang rest day ng pastor ay Monday. Napakaimportante rin na to take rest. Papaano naman 'yun? Ibig sabihin niyan ay hindi ka gagawa ng isang bagay na for the ministry. Napakaimportante 'yun 'no? At Ah, i aayusin mo yung pag-iisip mo at ano, na ikaw ay tao na kailangan din ng ma-recharge sa presence ng Lord at magkaroon ng diversion. Ah, so rest, practice Sabbath, rest in God's presence. Okay. So ang conclusion, creation is not just history, it's theology. Creation is not just history, it's theology. It reveals who God is and it reveals who we are. Okay? Pinapakita nito kung sino ang Diyos at sino rin tayo. Tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, pinagkatiwalaan na mamahala ng sansinukob. Sabi sa Romans 11:36, for from Him and through Him and to Him are all things. To Him be glory forever. Amen. Amen. No? To Him be glory forever. Amen. Maring parang basic yung 6 days of creation and 1 day rest. Dahil maari ang iba ay lumaki sa Sunday school o maari iba ay nabasa yun. No. Pero wag natin ma-miss. God is God of order. No? May order siya. May kaayusan. No? Inayos niya muna lahat. Di ba? At progress. Na? Progressive. Progressive. Ah. And then tayo po mga tao, sa lahat ng nilikha, tayo po ang hindi sinalita. Yung tayo po ay ginamitan ng kamay ng Panginoon. Diba? At nilikha, hindi ayon sa kung ano man, kundi nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Kaya kung magsasalamin ka, kapatid, no? Nawa makita mo yung wangis ng Panginoon sa iyo. Ibig sabihin yun, mahalaga ka. Huwag mo sabihin na wala akong halaga, walang halaga. Mahalaga ka. Mahalaga ang bawat isa. Mahalaga ang bawat tao. So creation is not just history, it's theology. It reveals who God is and who we are. Amen. Okay. Na para may natutunan ho tayo, no? Kahit na para bang, ako, ano ba yun? Na para bang nag-Sunday school ba kami? Hindi po. Minsan yung mga obvious at yung tinitingnan nating maliit lang, yun nga eh, dapat laging babalik tayo. Sino nga ba tayo? Our identity is with God. Napaka-importante yun. No? Napaka-importante yun na nakikita natin yung identity natin ay ang Diyos na lumikha at nilikha tayo ayon sa kanyang wangis. Napaka-importante lagi yun na naunawaan natin. No? At ganoon din, pagka nakakita tayo ng mga tao, yung maaring nasisira yung buhay dahil sa bisyo, dahil kung ano-ano pa man. Lagi natin tatandaan yung mga tao na yun ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos.
Kung hindi naman natin direktang matulungan, no? Panalangin natin, igalang pa rin natin bilang nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Sige po, maraming salamat at may prayer request dito. Ah, may prayer request dito na ano, mm, prayer si Grace Litas, flight sa Sunday pauwi ng Pilipinas. No? So ipapanalangin si Grace na pauwi sa Pilipinas. Okay? So, yan, ano na natin, no? At so ipapray din natin yung health ng ating mga kapatid, no? Yung mga BP. Ano ba yung mga BP ng mga kapatid? Hindi lang blood pressure. Mayroong mga body pains. So ipapanalangin natin yan, yung may mga BP. Mataas na blood pressure at mataas yung body pain. Yan. So, papanalangin din natin yan. Doon sa plight ah, sa flight pauwi sa Pilipinas ni Grace Lita. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon at dakilang Diyos, Ama naming mapagpala, Ama naming lumikha ng langit at lupa, Ama naming lumikha sa amin ayon sa kanyang wangis. Sa iyo po kami po ay lumalapit. Nagpapasalamat, O Diyos, tunay na wala pong imposible sa inyo. Pinapanalangin namin si Grace Lita sa kanyang pag-uwi sa flight niya pauwi sa Pilipinas na maging safe, O Lord. Pinapanalangin din namin ang mga kapatid namin na tumataas ang BP. Panginoon, nariyan si Ate Lilia, si Ate Marie, at si Ate Weng, kapwa ng Walien. Dalangin Panginoon na pangalagaan niyo po yung kanilang mga kalusugan at patuloy ka, O Diyos, na gumalaw at kumilos sa kanila. Panginoon, marami pong salamat, Panginoon, at hiling ko po, O Diyos, na patuloy kayong gumalaw at kumilos sa buhay po ng bawat isa. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na ito na na-remind kami, Panginoon, na kayo ang Diyos, Panginoon, na lumikha ng lahat, O Lord. Na kayo ay Diyos, Panginoon, na you are God na lumikha, na mayroong order, mayroong purpose, at may provision. Salamat po, Panginoon, nawa amin pong patuloy na maunawaan, Lord, ang mabuting plano niyo po sa bawat isa. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang lahat ng nakadalo, O Lord. Lord, I pray also sa pamangkin at apo, lola, tito ng mga apo kong kasama natin tuwing Sunday, no? Sila Nonong, sila Neneng, na ingatan ng Diyos at maging si lola nila ay patuloy na ingatan ng Diyos, lalo na sa ganitong weather. Ingatan sila ng Panginoon. At patuloy din na pinapanalangin ng bawat isa, no? May si Ate Marjorie na maunawaan niya ang salita ng Diyos. Ah, Patuloy na gamitin sila ng Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa gabing ito. Pagpalain niyo po ang gawain sa Sabado sa Tawian. Pagpalain niyo po ang mga kapatiran. Patuloy niyo silang bigyan ng sigla sa paglilingkod sa iyo at patuloy na maranasan, Panginoon, ang iyo pong kahabagan, Panginoon. Dinadalangin din, Panginoon, ang pagkilos mo sa buhay
ng mga kapatiran doon sa Taoyuan, Panginoon, na patuloy na hindi lamang sila dumami, kundi lumalim sa iyong mga salita, lumalim sa pagkakilala sa iyo. Ganon din po sa gawain sa Walian, patuloy niyong ingatan, pagpalain, at ikaw ang Diyos na kumilos sa kanilang buhay. Pinagkakatiwala din sa iyo, O Diyos, ang buhay, Panginoon, ng mga kapatid sa Walian. Ganon din po sa Taipei, sa mga dumadalo, hinihiling Panginoon ang iyong pong mapagpalang kamay at pagpalain niyo po ang bawat isa na maabot, Panginoon, ng ng Ebanghelyo. At Lord, sa panambahan, patuloy ang pag-iingat mo, ang pagkilos mo. Lord, sa lahat ng mga volunteer na naglilingkod sa iyo, O Lord, mula doon sa nagluluto, Panginoon, naghahanda, mga sa praise and worship team na talagang binibigay ang kanilang talento, ang kanilang oras, Panginoon, sa ushering team, Lord, na na nag na nag-eestima, Panginoon, sa mga kapatiran sa sa iba't ibang kamanggagawa, O Diyos, maging ang mga kapatid, lalo na yung mga naiiwan upang maglinis, magayos. Lord, pagpalain niyo po kahit yung naghuhugas, O Lord, ng mga pinggan. Panginoon, hiling ko po na maranasan nila yung joy lagi ng paglilingkod sa iyo. Makita nila na habang naglilingkod sila sa iyo, ay meron talagang kapahingahan ang kaluluwa na ang mga kapatid, Panginoon, na nakakapag-observe ng Sabat. At doon naman sa mga kapatid, Panginoon, na hindi makalabas, Panginoon, na saan man sila nawa ay magkaroon sila ng kapayapaan ng puso't isip at patuloy na yakapin niyo po sila, Panginoon. Lalo na yung mga kasama, yung mga may edad na sa panahon na ito. Bigyan niyo po sila ng wisdom, bigyan niyo po sila ng courage. At dinadalangin din namin sa inyo ang nalalapit na anniversary sa February 22 sa aming pagsama-sama ay, ay maitaas ka namin at patuloy pong maunawaan namin ang kalooban mo sa amin na yung mga tinawag. Marami pong salamat sa gabing ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa at kayo, Panginoon, ang patuloy pong kumalinga, magpala, gumabay sa aming lahat. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. So magandang gabi po mga kapatid. Maraming salamat sa pagsama at patuloy nga kayo na lumago sa Panginoon, no? Doon sa mga doon sa mga late nang nakakapanood nito, no? Yung maaring ang iba ngayon ay may ginagawa pa. Ang iba ay mapapanood na nila ito ng madaling araw. Ah, God bless sa inyo, no? Patuloy nawa na lumago ang bawat isa sa kalooban ng Diyos. God bless po.